Here we go. Let me lift you up. We'll go right to the top. Let the sun come up. Together we can fly. All our hearts collide. Stay here by my side. I say we jump, we fly, we reach out to the sky. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. We're gonna fly high, be alive. We're gonna fly high, be alive. We're gonna fly high, be alive. Welcome to Be Alive. Thank you po for giving us your time today. And we promise you we'll be giving you some exciting stories that will be worth your time. So please stay with us for the next 30 minutes because you will love our show tonight. Talaga, Miss Susan? Yes! Do you love us ba? I love you. I Talaga? love you, Tita Max. I love you too. too. We love you too, yes. And now we'll be taking you to Davao for a very, very important event. Naku, Hong Kong, tapos Davao. Tapos saan pa tayo pupunta? Ayun na nga ang sinasabi ko. Yun na mismo. At alam niyo po, ang saya-saya po ng punta namin sa Davao. Itong time naman po na to, talaga may grand opening naman tayo sa Davao. At totoong-totoo yung sinabi ni Miss Susan, na sa lahat ng sulok ng Pilipinas, ay talagang pupuntahan ng Forever Rich yan, di ba? Tama. And Miss Susan, alam mo ba, nung meron tayong party doon, nagkakantahan tayo, di ba? Tsaka nag-good time tayo. Merong mag-asawang nakaupo doon. Oo. Tapos bigla akong kinalabit. Oo. Sabi sa akin, di naman sila multo ha, pero bigla akong kinalabit. Lalaki ba o babae? Lalaki at Ay, babae, mag-asawa mag-asawa ka. nga. Oo, Ikaw naman. ganun. Tapos sabi sa akin, Miss Ana, halos naiiyak no? Ito seryoso ng usapan, walang tawanan ha. Oh. Sabi ko, Ba't ka natawa? Oo nga pala. Ito actually, tumapit sa akin mag-asawang pastor. Tapos yung kanyang asawa, may cancer no, sa breast. At saka talagang may taning niya talaga ang buhay niya. So, talagang dinayo tayo dun sa ating palabas at nanood talaga sila na talaga maabangan niya either ikaw, ako si Tita Maggie lang para makausap about Laminine. Biro mo, grabe talaga ang Laminine, no? Oo, Ibang grabe klase. talaga. So, anong nangyari sa kanya? Ha? Hindi pa, mamaya pa natin malalaman. And even though we are all aware that Breast Cancer Awareness Month is last October and every October, kahit na po lampas na yan, you know, kailangan po lahat ng buwan aware tayo sa breast cancer, no? Breast cancer is the top cancer in women both in the developed and developing world. According to the World Health Organization, with over 500,000 deaths every year. Wow. And the Philippines is said to have the highest number of breast cancer patients in Asia. Ito po ay according sa data ng Department of Health. Kaya panoorin po natin ang kwento ni Annalisa. Huwag po kayong aalis. Isa sa breast cancer sa karaniwang sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas. At ang kababaihan ay karaniwang dinadapuan ng ganitong karamdaman. Isa sa mga nakaranas nito ay si Annalisa Duero ng Davao City. Gabi na nang amin marating ang kanilang tahanan pero malugod pa rin nila kaming tinanggap. Sa simula ng aming pag-uusap, makikita sa mga mata ni Annalisa ang tilang bangungot ng kanyang nakaraan. Sa ilang taon may bukol ako, parang hindi ako nag-follow sa yung last na follow ko yung iba, pero yung last na i-biopsy, hindi ko ginagawa. Dahil dito ay inakala noon ni Annalisa na isang buwan na lamang itatagal ng kanyang buhay. Dagdag pa sa kanyang paghihirap noon ay ang pagkakaroon ng matinding asma. Kaya inihanda na niya ang kanyang sarili at ipinapaubayan na niya sa Diyos ang kinabukasan ng kanyang asawa na isang pastor at ang 3 anak na lalaki. Alam ko naman po na alam niya yung yung gawin niya kasi meron naman siyang desire rin. Binigyan na ng Diyos sa kanya, and then ako po, yung relationship niya sa amin, nagpaalam na rin ako sa kanya, sabi ko, if God's willing, inalaw ko na rin siya para masayahan siya sa buhay niya. Kapag gusto ko po, may kahit hindi man kami mayaman, pero po yung sa stage na ang teenager sila, na may gabay ng ama ina, hindi kami perpekto. Pero tinatry talaga namin na i-reach out sila na lahat na makaya namin para ma-please. At saka si pastor ngayon.
Sa mga panahong iyon, tanging dasal sa Panginoon ang naging sandigan ni Pastor Eddie sa kalagayan ng kanyang asawa. Sa Ginoo, nag-ingon ko ka Lord na, Lord, 22 years na ang among marriage life. So, di basta-basta bang mong banding na mo nga mag-asawa uban sa akong tulo ka anak. Naingon ko sa kong kagalingon nga kung mahimo, kung unsa may mga negative o positive nga gisulti sa doktor siya nga naagyod ko Lord, kung tagai siya ba, extend mo ang life sa misis ko. Ang mga panalangin na iyon ay tila dininig naman ng Diyos. Yung nakita ko yung flyers, talaga po, sabi ko, yung sign na hiningi ko sa kanya that day, na-encounter ko po. Talaga po, sabi ko, Lord, and then yung Lamine 9 po, last month, yun po ang pinaka-breakthrough sa buhay ko. Kapag nasa tama ka, right people, right company, yung Right puso product. mo, right product, and then sincere naman ikaw to harapin yung mga trial sa business. At sa araw-araw ng pag-inom ni Annalisa ng Lamine ay nakatulong ito upang kanyang mailabas ang mga toxin sa katawan. Nagpasalamat po ako dahil nakakatayo na ako, nakakagawa. tinatanggal na yung phlegm mo. Opo, talagang buhos ngayon ang plema. While ngayon po umiinom pa po ako, talagang that day may healing crisis po talaga. Sa ngayon ay lubos ang pasasalamat na mag-asawa, lalo na si Pastor Eddie, dahil ang Lamine umano ang tila naging instrumento ng Panginoon sa pagdinig sa kanilang mga panalangin. May contentment na po ako. Yun pong achievement ko na yung contentment sa buhay. Yun po ang isa na nagpapasalamat ako kay God. Ang cancer po can happen to anyone at any time. Matanda, bata, lalaki, babae. And ang pinakamagandang depensa po natin sa cancer ay awareness. And yes, don't ever think you're too young to start checking yourself and to start living a much healthier lifestyle. Pero ang nakakahanga kay Annalisa, nakayanan niya yung cancer, bukod doon, pati na yung asthma, yung matinding Severe asthma. asthma, Severe oh, asthma. At grabe. nakayanan niya. She's a very, very strong person. That's true. But you know, Miss Susan, iba talaga ang Lamine, no? It's really, really, really God's gift to us, no? May cancer na, may asthma pa na severe. Ako naalis yung asthma ko dahil sa Lamine, no? Correct. Tita Maggie din, dati gumagapang talaga yung papunta sa ospital. Naalala ko, di ba maliit pa kami. Ikaw din, di ba? Ask my mother. Asthma. Iba yun. Asthma yun. Hindi ka na nag-asthma, man. Oh, iba naman yun. Well, are you not curious kung paano ito nagawa ng Lamine? Makakasama muli po natin ang ating mga doctors na para po ipaliwanag sa atin kung paano nagagawa ng Lamine na tulungan ang cancer patients at saka po ang asthma. So, wag po kayong aalis ulit. Stay with us. We will come back. Be alive! The Philippines is now reported to have the highest incidence rate of breast cancer in Asia and is among the top 100 countries with the most cases of breast cancer. Of every 10 Filipinas, almost 3 or 28% gets the disease. Actually, breast cancer is the most common in the country, as confirmed by the Department of Health, even overtaking lung cancer, which used to be the #1 cancer among our kababayans. Doctors, please explain to us, sa mga viewers po natin, kung pwede po nating matulungan, Doc, no? Yung breast cancer and Lamine, you know, bakit ang daming incident ng breast cancer dito sa Pilipinas? Ang ibig sabihin ng cancer,
yung mga cells dumadami, lumalaki, at kakalat sila. Kaya usually aalisin kagad, biopsy, aalisin kagad. And I know, doctor, na one of the best thing to do with women after 40 ba, yung breast cancer check-up, no? Ay yung breast mammogram. And not many of our kababayan, unfortunately, can afford mammogram. So we have this Infinitus Health screening na we offer sa office, no? And I know na makikita ba doon kung may breast cancer ang babae? Makikita doon kung may findings sa breast area, kung merong possible weakness o kaya suspicion from the electrical point of view. Pero hindi siya specific na, kunyari may tumor, may cyst, but it will indicate if there Kung is... kailangan magpamammogram. Yes. Ayun. Doctor, why is it that laminine nakakatunaw ng mga bukol-bukol sa breast? So, ang laminine po can balance our hormones. Di ba po, we act on the pituitary, adrenal, yung mga hormones po natin, ay yung mga glands natin to balance the hormones. Pangalawa po, there is a genetic transmission po dyan. So, yung mga may lahi, kung ang nanay mo is nag-positive or auntie mo nag-positive sa breast CA, dapat medyo cautious ka na dun sa breast mo. So, kung medyo bata-bata, less than 40 years old, every after menstruation, nag-check tayo. Bakit after menstruation? Kasi before menstruation, there is really hormonal imbalance that can develop parang cystic formation na pwede natin mapagkamalan na cyst. So, preferably, after menstruation po siya. So, laminine can balance the hormones. At the same time po, yung mga hyperplasia or cancer growth, yung mga bad cells, dalawa lang pong gagawin ni laminine. It's either magpapa-heal siya or magpapa-repair siya by means of the amino acid or i-kick out siya out of the body. Kumbaga po, kung hindi siya makakabuti, ipapalitan po siya because we have the capability to regenerate cell. Galing po. na, Susan. Galing Kung minsan yung may mga sign din na parang nagkakaroon ng spots or discoloration, ano pa po Opo. yung ibang kailangan nilang makita? Yung lump po, at saka yung irregularity sa nipple, discharges. Yung discharges po, minsan po kasi may mga lalaking lumalapit na may discharge. Yung breast cancer kasi, predominantly sa babae, pero meron din pong cases sa lalaki Wow. na nagkakaroon din ng discharges. Anong klaseng So, discharge yung doktora? Ano yung parang tubig ba? Yung Pandugo? iba po, parang milk, parang puti. Yung iba po ang lumalabas naman po, lalaki normally, wala naman talagang discharge. Kung sa babae naman po, pag lactating ka, meron kang milk. Of course, there is milk. But if you're not lactating, dapat po totally walang discharge po siya. And then yung nipple po, medyo nagkakaroon po ng, parang nagkakaroon po ng excavation po doon sa may nipple area. Kasi may growth po sa loob, nahihila niya. So nag-i-invert. nag-i-invert po Pumasok yung yung nipple. Ayun. Miss Susan, yung ating case ngayon, hindi lang breast cancer ang meron siya. Ang tindi ng kanyang severe asthma. Oh my gosh. Eh ngayon, itong ating naging kaso, no, talagang marami siyang supplements, Miss Susan, na talagang pinopromote Okay. bago siya magkasakit. And nung natuklasan niya ang laminine, talagang umiiyak siya, no, at talagang ito na lang daw talagang ipropromote niya. Ang pasasalamat, ano? Pasasalamat. Ang pag-uusapan nun natin, Miss Susan, dito is, ito bang ibang mga supplements, paano ba naiiba ang laminine dito sa mga ibang supplements na to? Una-una yung sinasabing fibroblast growth factor na nakuha sa 9-day-old fertilized chicken egg. Yun yung nagbibigay ng direction sa stem cells kung saan sila pupunta, kung paano magkakaroon ng development. So that makes it different. Kasi kung marami kang mga, let's say, gamot o kaya food supplements na tinake, these food supplements has to be properly directed. The body is doing that in a natural way. Kaya lang minsan na-compromise yung function sa body due to aging or due to the sickness itself. You need some added boost or support. Yun ang yung we supplement it coming from the 9-day-old fertilized chicken egg na nakuha yung FGF. Yun ang lumabas sa PDR report, yung Physician's Desk Reference Report, na sinabi, the egg powder extract contains, and I quote, bioactive protein ingredients that can support dormant stem cells in the body to act in maintaining and repairing the body, yung sinasabing homeostasis. So that makes it different. Ang analogy niya, parang sa isang symphony, si laminine or FGF yung conductor. O kaya sa pelikula, si FGF ang movie director o kaya producer. Kung sa traffic, yung traffic policeman, siya ang nagsasabi, oh, stop muna o go. It makes it
the traffic, let's say, more efficient. So, ganun din sa body. May traffic siya. Circulatory, o kaya yung mga amino acids, they have to be moving at a certain direction. Who does that? It is the body. Ano yun? Homeostasis. There is something inside that balances everything. And then lumabas sa research, FGF is one of them. Yung fibroblast growth factor. Meron po tayong bagong product, yung Laminine Triple Omega Plus. Triple, ha? Hindi siya basta Omega Plus lang, kundi Triple Plus po. Bakit siya Triple Plus and what makes this Omega different from the Omegas in the market? What makes it different is the Laminine. Yung egg powder extract, yung director. And then, idadirect niya yung tatlo na powerful, proven ingredients that will support cardiovascular health. Yung omega-369 will lower the bad cholesterol, will elevate the good cholesterol, and help cholesterol in general para bumaba. Then, yung CoQ10 naman is to antioxidant yan, kukontrahin yung free radical attack, and support the power of the heart to pump. Yung blood pressure ba, yung CoQ10, nakakatulong? Makakatulong yun. Pero importante yung puso mismo, lumalakas yung pagtibok niya. So, CoQ10 yun. And then, the vitamin K2 is to take away the calcium from the artery or reduction of calcification. So, these are the three major mechanisms bakit aatakihin ng isang tao. So, yung calcification, so yung calcium, di ba ang calcium po maganda sa atin? So, bakit naiiwan siya sa arteries? Kailangan ng katawan natin yung calcium para sa buto, para tumigas ang buto. Kaso ang side effect na discover nila, dumidikit siya sa ugat. Eh, siyempre titigas yung ugat. Eh, yun na nga magiging problema. Pag tumigas ang ugat, hindi na mare-regulate yung blood pressure. The blood pressure will go up. Hindi natin naiintindihan yun, no? Correct. Diba? So, Dr. Wasim, maganda bang ipagsabay itong ating Laminine at Omega. Laminine Triple Omega Plus? Hindi Pwede ba bang pwede pagsamahin? Omega na lang o Laminine na lang? Mas maganda ba ipagsabay? Opo, maganda po siyang in Fit na combination kasi ang omega po will help doon sa blood vessels po natin to prevent hypertension, atherosclerosis, and any cardiac problem po like that will develop to stroke. Yung Laminine Clean naman po natin can be helpful po to regulate our body system. So, in combination of all po. My friends, Laminine and Laminine Triple Omega Plus are truly perfect gifts from God. Kaya naman, hindi katakataka, dumadami na ang naniniwala sa kakayahan nito. Isang patunay po niyan ay ang aming pagbubukas ng mga branches sa kung saan-saan pong bahagi ng Pilipinas at pati na po Hong Kong at Africa. Sa Davao, I'm so excited for Mindanao because ang tagal na po nilang hinihingi ang branch niyan. So ngayon, nandyan na po kami sa Davao. Panoorin niyo po ang pagbubukas ng Davao. Pagbabalik ng BLI. Be alive! Letting people know the goodness of Laminine was not only a mission but an obsession of mine. Ngayon po, napakarami na po at patuloy na dumadami ang nagpapatunay na Laminine can truly change someone's life. The things that I have envisioned years ago ay nagkakatotoo na po. Iba't ibang sulok na po ng bansa natin ang narating at isa na po dyan ang Davao. Kamakailan lang po ay nagbukas kami ng branch sa Durian Capital of the Philippines para higit na matulungan ang mga kapatid natin dyan sa Mindanao. Atin pong panoorin kung ano ang naganap doon. Stay with us. Excited ang lahat sa pagpunta sa Davao City. Paglapag pa lang ng eroplano sa Davao International Airport, ay ramdam na ang kasiyahan namin. At sa hindi kalayuan, ay makikita mo ang pinakabagong opisina ng Forever Rich Philippines na nagsisilbing regional office sa Mindanao. Bago ng grand opening, ay nagkaroon muna ng motorcade at malafiestang tugtugan. Karamihan ay nagpapapicture pa kasama ang CEO ng Forever Rich na si Susan Marlin. Magpapahuli ba kami ni Tita Maggie? Syempre, join din kami sa kanila.
Kasabay ng tugtugan ay nakisayaw din ang lahat. Dumating na ang pinakahihintay na sandali, ang pagbubukas ng Forever Rich Philippines Davao Branch. Pinangunahan ni Susan ang pagkat ng ribbon. Pagkatapos ay agad namin inikot ang buong opisina at nagpatuloy pa ang kasiyahan. Ilang sandali pa ay nagsimula na rin ang maikling programa. Sinimulan ito sa pagbabahagi ng mga miyembro sa tagumpay ng Forever Rich Philippines. Umarap din sa mga taga Davao ang CEO ng Forever Rich Philippines na si Susan Barlin. Ma-recruit para sa network dahil may mga susunod sa akin. May tiwala yung tao na pag sinabi ko, alam nila, tama yung ginagawa ko. So, pero hindi ko ginawa. Now, I have this one strong advocacy and passion. And that is to help the Filipinos get out of poverty. Okay? Ramdam din namin ang mainit na pagtanggap sa amin ng mga taga Davao at sa katunayan ay sinamahan din kami ng ilang opisyal doon sa pagbubukas ng Forever Rich Philippines Davao Branch. So, napaka-swerte natin dito sa Davao dahil tayo ay napili na maging regional headquarters. Hindi ko po patatagalin ang aking sharing. Sana po ay ma-motivate tayong lahat na maging as successful and as beautiful as Miss Susan. So, congratulations to all of you. We are very much thankful that people like you come to Davao to invest what you have. At noong kinagabihan, nag-party pa sa Forever Rich Staff House, dito rin sa Davao. Matagumpay na pagbubukas ng Forever Rich Philippines Regional Office sa Davao ay pagtupad sa misyon ng Forever Rich Philippines na ihatid ang Laminain sa bawat Pilipino saan man sulok ng bansa, mula Luzon, Visayas, hanggang na rin sa Mindanao. Galing po sa Davao, nakita nyo naman ang excitement. Ngayon po, dinayo po tayo ng mga taga-Pangasinan. At talaga pong very excited po sila and they're very happy on what Laminain is doing to older people in Pangasinan. And nandito po ang kanilang spokesperson, si Pastor Al. Bakit po Convergence? Convergence kasi ito po yung group na talagang nagko-converge. Ayun. Para sa ganun ay Sama-sama, mai-promote yung product. Pulong-pulong, kinikilabutan ako sa inyo, Pastor. So ano po ang resulta ng pag-convergence ninyo, ng grupo ng Convergence sa Pangasinan? Are you getting a lot of positive results na natutulungan nyo, nararamdaman yung nakakatulong kayo sa inyong mga kababayan doon? Opo, madam. Talaga po we are working on this. So, maraming nag-iintay talaga ng check-up sa ngayon. So, yes. In our place, maraming nakahilira po doon. So, okay. We are trying our best na talaga pong i-share the product. Kasi talagang napakaganda na yung mga hopeless na mga tao na may sakit, there is hope with Laminain. Sa kabuhayan naman po, ano po ang magiging testimonial yung sa kabuhayan sa Pangasinan ng Laminain?
Well, as per our sa mga seminars, there is money with Lamine. Oho. Tunay nga po na ang Sabihin na po natin there is reward. reward pa. So, marami po natutulungan na at least supplement sa income po nila. Opo, madam, tama po. 'Di ba? Mas maganda kaysa para kayong may isa pang anak o nadagdagan ng asawa na kasama sa pagkabuhayan, 'di ba? Yes, makakatulong po doon sa mga nangangailangan po. Oo, at wala kayong gagawin kundi ikwento nyo lang Yes, yung tama ED po ninyo, yan. 'di ba? Tama po. At saka yung totoo 'yun, 'di ba? Prostate You enlargement. just have to try the product first. I don't want anyone to share Lamine if they have not experienced the beauty and the value of it. Gusto ko lang po, kung kayo na-experience nyo sa sarili nyo ang kagandahan ng Lamine, you are welcome for the wealth side, not any other way. For Davao and Pangasinan, be happy, be healthy, be wealthy, and we'll be right back. Be alive! Ako na, Susan. Ika, Maggie. Ending na naman. Anong na naman? Ending na naman. Tapos na ang show natin. Tapos na, gusto mo Oo. ba? But technically, this isn't the end naman. May next week pa, same time, po every Thursday at 8:30 p.m. with replays on Sunday at 3:30 p.m. At pwede rin nilang tayong bisitahin dun sa aming opisina sa Galleria Corporate Tower, 11th floor, para makakita sila ng face-to-face, the miracle of Lamine. Exactly, face-to-face. And for the people in Davao po, bukas na po ang aming branch dyan. Pwede na po ninyong ma-experience ang goodness ng Lamine, and life is really, really good. So, amidst all the uncertainties of our lives, isa lang ang constant, ang goodness ng Panginoon. And He will always find ways to help us. Gumagamit siya ng mga instrumento tulad ng Lamine, Lamine Omega Triple Plus. Ilalapit niya pa po sa inyo ang mga bagay na makakabuti sa inyo. Kaya keep smiling dahil every gising is a blessing, so be a blessing to everyone. At huwag niyong kalimutan maging happy, Wealthy! Healthy! and be alive! Be Alive would like to thank the